Ayan. So, good morning po sa ating lahat. Bagamat nga po nag-shift po muna tayo temporarily sa ganitong situation dahil nga aside sa nag-alert level 3, so even alert level 3, pwede naman po talaga tayong makapag-gather pa physically. Pero nakakabigla lang din yung itong naging development ng bagong variant, no? Na kahit kagabi sa prayer meeting, parang halos lahat yata ng umattend na family nag-share na nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng karamdaman. And yet, let us not deter dito sa ganitong pagkakataon. We still praise God dahil may opportunity pa rin tayo na makapagpapuri sa Kanya, makapag-service through online. So, pang ilang beses natin itong transition na going back and forth, no? Na pang physical, babalik ko sa ganito. So, again, parang nakakapagod, but still, we do this not because of anything. We do this because we want to praise the Lord. So bago po tayo magpatuloy, so I invite you po na buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm chapter 28. Hindi po ako nag-prepare ng slide para dito. Kung meron po kayong mga kopya, so pwede po natin kunin. And let's open all together sa Psalm chapter 28. And doon po, so maiksi lang naman po siya na passage, and this is again, napasadahan na ito sa prayer meeting. This talks about yung desperation ni David during a difficult time, and at the same time yung pinangahawakan niya dito in the midst ng kanyang pinagdadaanan. So maiksi lang po siya. Allow me to read it from the ESV. So again, Psalm chapter 28, verse 1. To you, O Lord, I call. My rock, be not deaf to me. Lest if you be silent to me, I become like those who go down to the pit. Hear the voice of my pleas for mercy when I cry to you for help. When I lift up my hands toward your most holy sanctuary. Do not drag me off with the wicked, with the workers of evil, who speak peace with their neighbors while evil is in their hearts. Give to them according to their work and according to the evil of their deeds. Give to them according to the work of their hands. Render them their due reward, because they do not regard the works of the Lord or the work of his hands. He will tear them down and build them up no more. Verse 6. Blessed be the Lord, for he has heard the voice of my pleas for mercy. Verse 7. The Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts, and I am helped. My heart exults, and with my song I give thanks to him. The Lord is the strength of his people. He is the saving refuge of his anointed. Oh, save your people and bless your heritage. Be their shepherd and carry them forever. Muli po tayo manalangin ng saglit. Oh Lord, this is also our same declaration for this morning. That in our time of weakness, in our time of sickness, that you are the strength of your people. That in a time, O Lord, wherein narito po kami, we needed na maghanap ng safe place, the comfort of our homes, from dito po sa aming pong na-encounter nga, Panginoon, ng mga sakit. And yet we declare that you are our saving refuge of those whom you have anointed. This morning, O Lord, we continue to declare that indeed save your people and bless your heritage. We acknowledge the fact that also you are our shepherd and that you are more than able to carry us today, tomorrow, and forever. Sa aming Panginoon ngayon na pagkinapanahon ng pagsamba, nawa nga po kayo lamang manluwalhati sa lahat po ng aming gagawin at maging Panginoon sa aming pakikinig sa inyong mensahero. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, ngayon po ililid po tayo sa praise and worship ni Trish. Good morning po. Sige po, tayo po
Let's sing praises to our God. Ayan, this morning. Let's sing forever because He is good. He's above all things. He is in control of everything. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With my hand outstretched arm, His love endures forever. For life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. From the rising. From the rising to the setting sun, His love endures forever. Let us carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Oh, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, yes, He is faithful, He is strong, and He is always with us. Yes, Jesus
Jesus, you're mighty, awesome, and power, Lord. We can praise you. And Lord, we can thank you for we are able to come to you anytime when we are weak, when we are lost, and we are thirsty. Jesus said that if I thirst, I should come to him. No one else can satisfy. I should come to him. Jesus said that I should come to him. No one else can be my strength. I should come to him. Jesus said that if I thirst, I should come to him. No one else can satisfy. I should come to him. For the Lord is good and faithful. He will keep us safe at night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said that if I fear, I should come to him. No one else can be my shield. I should come to him. For the Lord is good and faithful. He will keep us safe at night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said that if I'm lost, he will come to me. And he showed me on that cross, he will come to me. For the Lord is good and faithful, he will keep us safe
You are faithful. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to cry. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is fading, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. And on that day when my strength is fading, the end grows near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Yes, Jesus, we worship You, Spirit and in truth. You deserve all the praises, the glory, the honor. Praise You, God. We love You. We adore You, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. So, sa pagkakataong ito, tayo po ngayon ay ililid sa salita ng Diyos ni Pastor Bong. Sige po, Pastor. Okay. So, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Bali, from January up to now, ang bilis ng panahon. So, talagang today is the second Sunday. Tama ba ako? Second Sunday today. So, paiba-ibang panahon, malamig, tapos biglang iinit. Kaya maraming mga pagbabago sa ating mga physical na pangatawan. Okay. So sa araw na to, pagpapatuloy ko po yung series natin. So ngayon po ako ay mag-share sa 2 John chapter 1. Sinimulan po to okay, bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna ulit tayo. Dakilang Ama, kayo po ang aming kalakasan, kayo po ang aming kapahingahan, kayo po ang aming kapayapaan. Kayo rin po ang aming kagalingan. At Lord, lalo na sa oras na ito, Panginoon, kayo po ang aming pinapupurihan. Kayo po maging sentro po ng aming buhay. Even sa aming pakikinig, Lord, ay huwag niyo po kami hayaang ma-distract, O Lord God. Ang focus po namin ay nilagay po namin sa iyo. At kung sa mga kapatid po namin, marami po sa amin ang ngayon ay nagkakasakit, may nararamdaman sa physical na pangatawan. Panginoon, hawakan niyo po ang aming mga physical na pangatawan, Panginoon. Maging ang aming mga emotion, ang aming mga kaisipan, Lord God, hawakan po niyo, kontrolin niyo po kami. Let the Holy Spirit, Lord God, ay manguna po sa amin upang ang pakikinig ng salita ay matapos namin, Panginoon, manamnam namin, at huwag niyong hayaan po, Panginoon, na ma-distract kami ng kalaban. Cover us with your most precious blood. Let the work of the Holy Spirit move mightily. Anoint your speaker, Lord God, as well as the listeners, O Lord God, of today's preaching. Bless us, O Lord God. We praise you, we magnify you in Jesus' name. Amen. Sinimulan po ito ni Apostle John. Yung 1 John chapter 2 verse 1. Sinimulan niya ng mula sa matandang pinuno ng iglesia. Sa English, the elder. So ang manunulat ng aklat na ito ay kinikilala ng kanyang sarili bilang isang matandang pinuno ng iglesia. Malamang alam na alam ng kanyang unang mamabasa kung sino siya, at mula pa noong unang panahon, naunawaan ng mga Kristiyano na ito ang sinulat ni Apostol Juan. Sabi nga ni Clark sa slide 2, basahin natin sabay-sabay kung gusto ninyo. Next slide, Pastor. Sabi ni Clark, John the Apostle, who was now a very old man, generally supposed to be about 90, and therefore uses the term presbyter or elder, not as the name of an office, but as designating his advanced age. He is allowed to have been the oldest of all the apostles, living at the time, and to have been the only one who died a natural death. Okay, natural pa yung pakawatay niya, pero grabe dami niya pinagdaanan. There are two key passages dealing with the qualification of elders in the New Testament. Alam niyo, sinners ko itong qualification. Kasi kung babalik ka dun sa simula ng verse 1,
Katulad ni Apostle John, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nagsabi ng boldly, o sabi natin proudly, imitate me. Hindi ba pag sinabi imitate me, parang, oy, nakakatakot gamitin yan sa panahon ngayon kasi dapat yung taong magsasabi ng imitate me ay talagang may dignidad. And just like Apostle John claiming to be the elder, ano ba yung qualification? Diba? Tingnan natin. Para kung i-claim natin yung salitang elder na yan, and even claiming for the office of an elder, tingnan mo muna, qualified ka ba? O tingnan natin kung qualified si Apostle John, sabi niya. Matatagpuan itong mga qualifications na to sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7 and Titus chapter 1 verses 6 to 9. So the qualifications given by the Apostle Paul are as follows: blameless as a steward of God, above reproach. Number 2, he's a faithful husband to his wife. And number 3, temperate, sober, vigilant, sober-minded, prudent. He is of good behavior, orderly, respectable. He's given to hospitality and able to teach, not given to wine, not violent, not pugnacious, patient, moderate, forbearing, gentle, uncontentious, not soon angry or quick-tempered, not covetous, not a lover of money, rules his own house well. His children are faithful, not accused of rebellion to God, not a novice or new convert. He has a good rapport or reputation with outsiders, not self-willed, a lover of what is good, just, fair, holy, devout, and self-control. Oh, sino pa ang gustong maging elder? Hindi ba? So yan. Now let's go to the next slide. Sabi yan, para sa hinirang na ginang at sa kanyang mga anak na tunay kong minamahal. Sa English, the elder to the elect lady and her children whom I love in truth. So yun yung that completes verse 1. So nilagay ko yung ni-read ko sa dyan sa slide na yan. There had many different interpretations of this phrase. Sabi dito, A, it may mean that John was writing to a particular Christian woman and her family. Okay, so sabi ng mga scholars, may simusulat si John sa isang Kristiyanong babae at saka sa kanyang pamilya. And it may also refer to a particular woman and a church meeting in her home, a local church and those it has influenced, or the Christian church in general. Actually, marami palang mga during the olden times, kasi nga maraming persecutions, marami talagang babae ang naging active sa mga church meeting. Okay? Kasi nga, di ba, talaga because of the persecutions, yung mga kalalakihan, ay talagang yun ang mga hinahabol. Okay? So, and then of these options, the most likely is that John is writing to a particular local church. This is especially likely since the letter's final verse mentions the children of your elect sister. Dito sa verse 13, mamaya mapapakikita natin. And a reference to the church of the author. Tingnan po natin yung next slide. Sabi po ni Stott, the phrase is however more likely to be a personification than a person. Not the church at large, but some local church over which the elder's jurisdiction was recognized. Her children being the church individual members. Yan po. So personification is a figure of speech. Alam niyo po ba yung naalala niyo po ba yan? First time kong narinig yan sa PUP. Ang Tagalog ng figure of speech ay mga uri ng tayutay. Yan. So, yung personification ay isa lang yan sa mga uri. Meron tayong pagtutulad, pag-uyam, pagwawangis, pagpapalit sa klaw, pagsasatao. Yung pagsasatao, yan yung personification. It is
where non-living objects are described to seem like people. In the arts, personification means representing a non-human being as if it were human. Okay. Alam niyo, may mga aso kami, pero animals to, hindi to tao. Minsan, di ba, si Boy Torio, si Boy Toby. Sa amin, parang we personify them. Okay. So dito, yung church, pinipersonify siya as, kaya pag sumusulat tayo, yung the church is, ginagamit natin yung pronoun as she or her. Kasi yung church, ginagawa natin siyang parang babae. Considering that we will be soon the bride of the groom. Di po ba? Okay. Next slide po. So point number 1, Jesus is the truth and love. So sabi rito, hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo. This next slide, sir. So, makikita natin dyan yung Tagalog at saka English. Sa Tagalog kasi, wala siyang colon, yung after ng number 2. Sa akin sa accounting kasi very important, every time we see colon, kunyari, current assets, tapos colon. Ang tinuturo ko sa mga estudyante, many to follow. Kung bakit gumagamit ng colon. Okay, sa English, makikita ninyo, yung daw because of the truth that abides in us and will be with us forever, colon, dahil yung truth ay nakakabit sa atin, sumusunod yung tatlo, grace, mercy, and peace. Doon muna tayo bago yung God the Father and from Jesus Christ. So, sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman, because of the katotohanan at pag-ibig, okay, kung ikaw mayroon kang katotohanan at kung ikaw ay mayroong pag-ibig, ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristo na anak niya ang pagpapala, habag, at kapayapaan. So makikita niyo yan, niread ko siya. Okay, so grace is pagpapala, mercy is habag, and peace is kapayapaan. Okay. So before we check on who the Son is, makikita niyo naka-order talaga yan, di ba? Bago si Jesus Christ, Diyos Ama muna. Okay. So bago mercy, grace muna. Bago peace, mercy, and then grace. So alam niyo po si Apostle John is a prolific writer. He knows what he was writing. Natatandaan ko nung ako yung simulang magsulat, I tried also writing and nagkaroon din ako ng mentor. Ako very particular yung writer, yung mentor ko sa una sa grammar. Second sa thought. Ano ba yung thought na gusto mong sabihin? And then dapat yung sinasabi mo hindi lang minsan galing lang sa iyo. Kailangan dibasihan din. Okay. Kasi minsan kapag meron tayong research, meron mga literature na pinagkukuhanan. So yung literatures na yun, approved ba yun? Okay. So dito mga anak, dito church, ang pinanggagalingan ng sulat ni John ay ang Holy Spirit. Kaya lahat ng mga nasusulat kasi imagine niyo rin nung siya ay nagsulat ng Revelation, nung nasa sitwasyon nagsusulat siya ng the Revelation, talagang the revelation from the Holy Spirit, direct from God talaga. Kumbaga parang one-on-one sila. So, being a prolific writer, hindi niya kailangan na parang may magsusulat na ano ba to, ganito. Talagang diretsong natatanggap niya. Okay. So, before we check on the Son we must see the importance of our Father's great love to man. Makikita niyo kasi from God the Father, yung una bago yung from Jesus Christ, the Father's Son. Imagine niyo yung salitang, for God so loved the world. That is John 3:16. God's love for us is everlasting and sacrificial. Our bond with God has been a story about fatherly love from the beginning. God created the world and everything in it out of love, declaring his creation as good and blessings.
Sabi po sa Genesis chapter 1. God showed His love for mankind in particular by making us in His image and entrusting us to the caretakers of the world. Sabi nga po sa talatang 27, sabi to, 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. All of these things were given to man. Hindi ba? Imagine niyo, sa panahon ngayon, isang sakit lang, walang magawa ang tao. Hindi ba? Pero nung time ni Adam, lahat ng hayop, lahat ng mga halaman, lahat ng mga nasa lupa, nasa tubig, at nasa hangin, God let them put in the subjection of man. Because God has given Adam the wisdom, the direction. Hindi ko ba? Next slide po. Kung titingnan niyo po, lahat po dito ay expanding upon this binding thing of love. The Bible declares simply but powerfully that God is love. Ginawa po ng Diyos ang lahat-lahat ng ito because of love. Okay. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So when Scripture speaks of God's love for us, it speaks of the highest level of love or agape love. Agape is the Greek word for the highest form of love. Agape love is everlasting and sacrificial, freely given, whether or not the giver receives the same level or any level of love in return. Marami po tayo natanggap na regalo ng Christmas. Di po ba? Marami po doon sa regalo yun ay kapalit na ginawa natin na mabuti sa mga taong yun. Kumbaga parang nagbabalik lang sila ng utang na loob o pasasalamat. Di po ba? Pero ang Diyos, even without any something return or gain na because He gave, because His loving and giving is unconditional, ginawa po niya yon because of that word agape. Agape love is the perfect love that God showed for humanity when He sent His only Son to be sacrificed in atonement for our sins so that through our belief in Jesus, we may have eternal life. Next question, please. Next slide. And then po yung next question ko. Sabi po dyan, kailan nagsimulang mahalin ng Diyos ang mga tao? Sa panahon ba ng paglikha o noong pinadala niya si Jesus sa lupa? When did God start loving people? Was it at the time of creation or when He sent Jesus to earth? Billy Graham has an answer. Sabi ni Billy Graham, God's love did not begin at creation, at the manger, or at the cross. God's love began in eternity past. Before the world was established, before the time clock of civilization began to move, God's love prevailed. Di ba? Ilang beses natin narinig yan kay Pastor Sani. Noon pa man, bago pa lang magkaroon ng simula ng creation, ay nagsimula ng mahalin ng Diyos tayo. Di ba? But not until the good news of Jesus Christ burst onto the human scene was the word love understood on earth with such depth as God coming down to us in human form, an expression to love us, an expression of unmerited love. Since the Garden of Eden, God has continued to love us. Since the fall of man in that garden, we have rebelled against God. Undoubtedly, God has been broken-hearted over His children's choice throughout history to sin and to turn against each other. Upang gabayan ang kanyang mga anak,
tungo kay Kristo. Nagbigay ang Diyos ng 10 utos at isinama ang mahigit sa 600 batas na dapat sundin ng kanyang mga tao sa unang 5 aklat ng Lumang Tipan. Imagine yun. We have the commandments from the Lord, and then mga instructions and laws pa na nasulat sa Old Testament. Kasama sa mga batas na to ang mga sakripisyong maaaring gawin ng mga tao para makipagsundo sa Diyos. Kapag hindi nila maiwasang lumabag sa isa sa maraming batas na yon. As the people of old proved true, humanity's expected obedience to hundreds of Old Testament laws proved futile, as our human nature skews us toward deception and selfishness and away from obedience and self-sacrifice. Walang naitulong yung mga batas na yan para baguhin ang kalikuan ng puso ng tao. Next slide po. Kaya nga sabi dito, kapag itinuon daw ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang, paano siya magpapasakop nga pala, di ba? Ay nakalagay, at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Alam ng Diyos na ang napakaraming batas na ito ay magbibigay linaw ng isang bagay sa atin. Magkakasala ang mga tao kahit gaano pa karaming mga panuntunan ang mayroon sila upang tulungan silang tumahak at magabayan sa iba't ibang sitwasyon na kanilang hinaharap. Ang kanyang pagkahilig sa kasalanan ang naghiwalay sa lahi ng tao mula sa Diyos at ipinakita sa sangkatauhan ang pangangailangan nito para sa isang tagapagligtas. Isang taong magliligtas sa atin mula sa paghatol sa daang-daang batas sa lumang tipan at upang ipakita sa atin ang daan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang sa tamang panahon, after the eternity past, di ba yan? Dumating na yung tamang panahon, ay ipinadala ng Diyos ang isang tagapamagitan, ang kanyang anak na si Jesucristo upang maging tagapagligtas. Itinuro sa atin ni Jesus ang isang bago, mas payapang paraan ng pamumuhay na nakaugat sa pag-ibig at pananampalataya sa kanya bilang siyang pinakahihintay na Mesyas. Next slide. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristo na anak niya ang pagpapala, habag, at kapayapaan. So grace, mercy, and peace. Next slide po. Grace covers the sin of men. Ay, bago po pala to. Nung bago-bago pa ako nag-preach noon, nung marami pang andyan pala, okay. So I thought about grace, mercy, and then naalala ko, nag-iwan ako ng tanong sa church na hindi ako sigurado during that time pa, limited pa yung aking kalaman. Sabi ko, ano bang nauna? Grace o yung mercy? Pwede bang grace, mercy, mercy or grace? I left that church a hanging question na nung time na yon, sabi ko, hindi ko nasagot. Siguro this time, pwede ko na siyang sagutin. Kasi nakita naman ninyo, di ba, prolific writer si John. So, alam niya yung pag-sequence ng mga sinusulat niya. Kaya kung sakaling magbabasa kayo ng libro ni John, makikita ninyo, dun sa apat lang na gospel, siya lang ang nag-discuss about the deity of Jesus. Di ba? So, alam na pag-aralan natin yon, yung bawat gospel ay mayroong representation. But in the book of John, Jesus was represented as God. Okay. So, grace covers the sin of man.
Mercy covers their miseries. Okay. Sabi yan, grace must first do away with man's guilt before his misery can be relieved by mercy. Okay, alam naman natin na yung kasalanan, hindi ba? Ang kasalanan talaga ang naghiwalay sa atin mula sa Diyos. Because of that, nagkaroon tayo ng miseries. Ano yung miseries? Andyan po ba yung sa next slide, Pastor Kevin? Miseries. Okay. So yung sa mercy daw, it covers our miseries. Okay. So mercy is the act of withholding deserved punishment, while grace is the act of endowing unmerited favor. So in His mercy, God does not give us punishment we deserve, namely hell. While in His grace, God gives us the gift we don't deserve. And what's that? Heaven. Okay. So, since grace must first do away with man's guilt before his misery can be relieved by mercy. So, yung misery kasi is a state of feeling of great distress or discomfort of mind or body. Okay? And because of that mercy, which means pity, compassion, and kindness toward people, ang nagkaroon daw na una grace, tapos mercy, and then, pakibalik lang, Pastor. Ayun no, nakita niyo po doon. No? Sabi ito, therefore grace stands before mercy. And peace is the result of both, and therefore stands third in order. O ngayon, pwede ko nang sagutin. Nauna na ang grace, sumunod ang mercy, at because of the grace and mercy, we have peace. O yan yung sinabi ni Apostle John. Peace is the result of both, and therefore stands third in order. Next slide, Pastor. Because of the grace, because of the mercy, and because of the peace, sabi sa atin sa unang Pedro, sabi niya, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ano bang condition natin ngayon? Di ba? Kung tayo ay tatanungin, marami sa atin talaga ngayon ang nangangailangan ng super klaseng performance na manggagaling sa Diyos. Super miracle. Diba? Ipagkatiwala natin itong mga bagay na ito sa Kanya. Sabi niya, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. If we are sick, God is nagmamalasakit sa atin. If we are poor, if we have financial problems, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Di ba? Ako, pwede lang ako mag-pray para sa inyo. Yun lang ang pwede ko. Pero yung ikaw ay pagalingin, ikaw ay tulungan sa financial problem mo, ang Diyos ang mas makakatulong sa atin. Amen. So, next slide, Pastor Kevin. So, point number 2 na tayo. If Jesus is the truth and love, now let us walk in the truth and love. Next slide po. Sabi po dyan sa so we're done with verses 1 to 3. Now let's go to 4 to 6. Sabi rito, labis akong nagalak na makita ko ang ilan sa inyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, ginang, hinihiling ko sa inyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Napansin ninyo yung sa unang salita, nang makita ko ang ilan, hindi lahat.
Sa English, some of the members of this church are walking in truth. This implies that some are not. And because of that, sa mga susunod na verse, ay nag-warn siya sa mga yung mga sumusunod sa mga false teachers. Makikita niyo talaga na si Apostle John ay galit sa mga sumusunod sa mga false teachings. Diba? So dito sa letter na nababasa natin, nire-reference ni Apostle John yung sa father and son relationship. Of course, with the Holy Spirit, kasi nga Trinitarian tayo. Okay. Dito pinaalala ni Juan sa mambabasa na ang pagpapakita ng pag-ibig ay ang una at pangunahing utos na ibinigay sa isang Kristiyanong mananampalataya. O hindi ba? Yun na talaga yung we won't see any commandments that will not start with love. Kapag si Christ, di ba? Love God and then love your fellow man. So, John connects this obedience to its source, which is the commandments or which is the command of God. Verse 4 focus on obedience to the truth. Verses 5 and 6 emphasize love. Okay? Ayun po, makita niyo po sa 4, ayon sa katotohanan. And then pagdating po sa 5 and 6, andyan na-mention na yung pag-ibig. So magkasama po lagi ang commandment at love. Hindi pwede yung sumusunod tayo tapos wala naman tayong pag-ibig. Di po ba? So, this beginning, kasi nakalagay dyan, di ba, na sa simula pa, okay, it probably refers to Jesus' teachings in John chapter 13, verses 34 to 35. Sabi kasi ni Jesus, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. He commanded us to love each other so that we would be identified by love. Again, inulit-ulit ito ni John sa 15 and verse 12 and verse 17. Sabi rito, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Di ba sabi ko nga, at sinabi rin ni Pastor, kapag inuulit, importante. Ito yung inulit-ulit sa verse 17. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Even Paul echoes it in Romans 12:10 and 1 Thessalonians 4:9. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagaan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Verse 9, tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid, hindi na kailangang palalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. Paul yun. Si Pedro naman, meron din. Okay, sa 1 Peter chapter 1 verse 22. So makikita natin na pwede kong basahin po, sabi rito, ang pagmamahal sa isa't isa ay pagsunod sa utos ni Jesus. Napakahalaga nito na dapat itong maging pangunahing paraan ng pagkilala sa atin ng mundo bilang mga Kristiyano. So if we show love to His commands, then we are telling who we are before the world. Kung sinasabi natin tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, ang sinasabi ng Biblia sa atin, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. So these particular verses define the kind of love John speaks of. Ano ba yung pag-ibig na mini-mention ni John? It means obeying God's commandments. Love is not merely an emotion, but requires actions based on truth. May kasabihan pa nga, di ba? Your love is sincere, but sincerely wrong. So yung obedience natin kailangan nakaayon sa tama. Selfless, oo, di makasili ay nangangahulugan na higit na pag-aalala sa mga pangailangan at kagustuhan ng iba kaysa sarili.
The primary example of this kind of love is Jesus, who showed it through his life and actions. It includes loving one another as well as walking in obedience to God's truth. Okay, now let's go to point number 3. Point number 3, sabi riyan, abiding in the teachings of Christ. Pananatili sa mga turo ni Kristo. Actually, yan kasi yung title noong yung next slide. Yan yung from verse 7 to 11, ang title po kasi niyan ay Pananatili sa mga turo ni Kristo. So, kapag nagpapakita po tayo ng pagmamahal, hindi po pwede natin sabihin na pwede akong magmahal sa paraang gusto ko, sa paraang gusto niya, o gusto nating lahat. It must be pagmamahal nang naaayon sa katuruan ni Jesus. Di po ba? O basahin natin po. Sabi rito, sapagkat nagkalat sa libutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Ang mga ganong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. So, alam niyo po, dun sa verse 7 pa lang, kapag meron tayong naririnig na si Kristo daw ay hindi dumating bilang tao, ibig sabihin, siya ay nagkatawang tao, okay? Yung bandang mga tao pa lang yun ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Ang ibig sabihin ng kaaway ni Kristo, Antichrist. Okay, and then verse 8. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran, sa halip ay lubusan niyong makamtan ang gantimpala. Pwedeng mawala ang gantimpala. Sayang, hindi ba? Kasi alam niyo ba na ang sulat na to ay sa mga Kristiyano? Okay, sa church. So naniniwala tayo na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Ano lang ang pwedeng mawala? Yung gantimpala. Sayang, di ba? Sabi niya, mag-ingat tayo na walang saysay ang ating mga pinagpaguran. At lubusan ninyo makamtan ang gantimpala. Kung hindi kayo nag-iingat, pwede mawala ang gantimpala. Paano? Verse 9. Ang hindi nanatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nanatili sa turo ni Kristo, ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Verse 10. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag niyong tanggapin sa inyong bahay. Kapag somebody is knocking on your door, di ba? Napaka-uptick nga nila every Saturday and even some, not only to your door but also to your pag nagbabasa ka, ano ba'y binabasa mo, ano ba'y pinapasok mong mga doctrines, mag-ingat tayo. Okay? Sapagkat sino mang dumating sa inyo na ibang turo ay dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay na huwag ninyong batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Ang liham na ito ay sinulat sa mga mananampalataya at si Juan ay nagbabala sa kanila tungkol sa mahuwad na guro at ang panganib na maging kasama nila. We have to remember that Satan comes as an angel of light. Ang mga yan ay mga huwad na apostol, mandadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. 2 Corinthians chapter 11. So as a result, believers must be on guard against errors by having an intimate acquaintance with the truth, God's word, with the true God's words, or with the truth of God's word. Huwag po natin sanayin ang ating sarili na tayo ay nakikinig lang mula sa mga pastor. Napaka-importante po yung ginagawa ng mga Berean, di ba? Sila mismo ay nag-aaral.
ng mga salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, pinag-aaralan nila kung ang sinasabi ba ng mga pastor sa mga pulpito ay tama. Tama ba yung mga nababasa nila, naririnig? Sinasabi ba talaga ito ng salita ng Diyos? Sinabi sa kanila ni Juan na maraming maninilang ang nagsilabas sa sanlibutan. Ang mga hindi kumikilalang si Kristo ay naparito sa laman. He calls them deceivers and antichrists and stresses the need to stand on God against false teachers. One of the marks of a false teacher or a cult is that they do not accept, believe, and teach about the deity of the Lord Jesus Christ or deity of the Lord Jesus Christ. Ano yung deity? Pagiging Diyos ni Kristo. For example, ang Jehovah's Witness, ano ba pinapaniwala ng Jehovah's Witness? Jehovah is the only true God. What about Jesus? Jesus Christ is his firstborn. Jesus is inferior to God. And Jesus was created by God. Kaya nga, ang Jehovah's Witness is a cult. So, to the Mormons, Jesus is the spirit brother of Lucifer, not eternal, but created. So there are many cults proclaiming falsehoods in this world, and they will try and bring believers outside of the confines of the truth of God's word. Beware. So when we need to be cautious when speaking to someone about religion. The first question na dapat nating tanungin ay, what do you believe about Christ? Is he God come in the flesh? Sabi dito, sadly we'll encounter many that will say, he is simply human. These are against Christ's deity and therefore are antichrist. We should not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Because many false prophets have got out into the world. Kaya sabi po dito, mga minamahal, huwag niyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip, subukan ninyo silang malaman kung talaga mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Verse 2, ito ang palatandaan ng espiritu ng Diyos nga ay ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Kristo ay dumating bilang tao. Dumating ha? Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Ang espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na niyo nung ito'y darating at ngayon nasa sanlibutan na. Itinuro na po ito sa atin sa 1 John chapter 4 verses 1 to 3. So, we read, we understand that anyone teaching against Christ and his doctrine is antichrist. Okay. Ang birhen na kapanganakan at pagka-Diyos ni Kristo, yan po yung maingat dapat po nating alam. Okay. So, alam po natin na si Virgin Mary was overpowered by the Holy Spirit. Hindi siya anak ni yung pinagbubuntis niya, hindi galing kay Jose. And even yung substitutionary death of Jesus, he died and paid the sin of every person. Di po ba? And he was physically raised back to life after he was in the grave for 3 days. So alam po natin yan, dapat yung gospel po, memorize po natin. Okay. And also that Jesus Christ will return to earth to defeat his enemies and judge every person. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysaya ang aming pinagpaguran. Di po ba? Sabi nga dito, John wants believers to watch out and not to be deceived in verse 8 because they would lose their word if they started following false teaching. Even yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verses 31 to 3,
Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mahimala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. In verse 9, John clearly stated that those who do not walk or abide in the doctrines of Christ do not have God. Verse 19, slide number 19 po. Sabi po sa 2 John chapter 1 verse 9, ang hindi nananatili sa turo ng Kristo kundi nagdaragdag dito ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nanatili sa turo ng Kristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. So, yan po yung point number 2. We must abide in the truth and love. Abide in the teachings of Jesus Christ. So, kung sa sitwasyon po natin ngayon, kailangan po natin ng Diyos Ama. Kailangan din po natin ng Diyos Anak. Hindi po ba? Kung hindi po tayo mananatili sa mga turo ni Jesus, hindi tayo magmamahal ng ayon sa kanyang kalooban, yung pong part 2 po nung verse 9, ay hindi po mag-a-apply. Without the Father, without the Son, we will not experience grace. Without the Father, without the Son, we will not experience mercy. Without the Father, without the Son, we will not experience peace. Sino po ang talo? Ang kausap po natin dito, mga Kristiyano po ay, hindi po mga unbelievers ang sinusulatan ni John. Mga Christians po yan. Next slide po, Pastor. Pastor Kevin, next slide po. Okay. So, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag niyong tanggapin sa inyong bahay. Ni huwag ninyong batiin. The context of this passage clearly refers to those cults who come knocking on your door. We need to be aware of these people's teachings and we are commanded not to receive them. Huwag natin siyang tanggapin sa bahay. The reason being is that this greeting would be seen as approval by neighbors and fellow Christians who see us doing so, or hear of it, he would give us a false approval, basically saying that it's okay to participate in their evil deeds. Minsan talagang hindi mo maiiwasan na minsan in-invite ka na maging ninong. Di ba? Yung kukunin kang ninong sa ganito. Nalalagay ka sa kompromisong kalagayan. Alam ko marami sa inyo na-experience ito na maging ninang ng binyag, di ba, mga ninong ng kasal. So we need to understand that hospitality to strangers is not forbidden. However, it is forbidden to receive a false teacher in such a way as to give them opportunity to teach their heresies. Jesus spent much time with sinners, but not with Pharisees. Diba? The reason Jesus did not spend time with Pharisees, but with other sinners, was that in their pride and arrogance, they did not see what they were lacking and in need of. Jesus didn't waste time or give weight to their message by spending time with them because of their false teachings. Huwag daw nating sayangin ang ating panahon sa pakikinig ng mga maling katuruan. Please be aware that to support someone who is working against the true Christian message, make those who greet them accomplice to participating in their evil deeds. Ano bang Tagalog ng accomplice? Kasabwat. Iba po kasi yung accomplice, yung direct participation, by inducement.
Okay, so yung accomplice or accessory, pag sinabing accomplice, ang tingin po sa atin ay kasabwat tayo. Okay. Paano ba explain ng Biblia yung kasabwat? Ayan po, sabi rito, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasabwat niya, nagiging kasabwat siya sa masamang gawain. Ayun, nagiging kaisa siya. Oh. So if anyone comes to you and does not bring this teaching, the message of Jesus Christ, do not receive him into your house. Kahit pa mga foreigner yan, at kahit pa sila yung mga elder. Di ba? So, do not receive their teachings. For the one who gives him a greeting participates in his evil deed. Sabihin mo na nila na suplado tayo. Ay, sabi ko, ay, biblical naman yung magiging suplado ko eh. Oo. Di ba? Nasa verse 10 and verse 11 ng 2 John. Sorry ha. Tapos sasabihin nila, akala pa naman natin mga pastor to. Akala pa natin mga born again ito. Hindi mo lang marunong magbukas ng pintuan. Sorry po, sinasabi po yan sa Biblia ng 2 John chapter 1 verses 10 to 11. Excuse me. Ayan. Excuse me po. Okay. Sabi po yun sa 2 Corinthians also, chapter 6, verse 14. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na barabang kapareho nyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikoan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? O hindi ba, nakalagay nga sa verse 14, do not be unequally yoked with unbelievers. Okay. So since alam ko po sa inyo ay maraming pinagdadaanan at marami po sa inyo ay may karamdaman. Ito po yung panghuling pananalita ni Apostle John. Like, lang po kasi yung ating scriptures. Sabi po dyan, ito po yung last 2 verses po. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo. Ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Sa halip, ako yung umaasang makapunta dyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Alam niyo ba, when I was reading verse 12, parang sinasabi sa akin na when you read the Bible is also parang kung sa salita lang na ginamit, hindi po ba? Merong nilaan ang Diyos yung spiritual experience nakasama. Kaya nga yung salitang rema, di ba? Ilang beses yun narinig yung salitang rema. When you read the Word of God, it takes rema para madagdagan natin yung maintindihan natin siya. Hindi ba, sino ba ang maraming mga apostle na talagang took revelations from God? Got revelations from God. Apostle John, Apostle Paul, di ba? So makikita natin, experience din ni John, yung sinusulat niya. Marami sana sasabihin sa inyo, ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Okay. Sabi nito, kaya parang naniwala nga ako talaga. Si John daw was a prolific writer. There's, yun natatagpuan niya sa 3 John, chapter 1, verse 13. He composed the Gospel of John, the letters of 1 John and 2 John and 3 John, and the book of Revelation. Altogether, the Apostle John authored 50 of the New Testament's 260 chapters. O imagine mo yun, out of 260 chapters ng New Testament, 50 kay John. Oh, tiyak na maaari siyang gumawa ng mas mahabang liham. Ito, gayon pa man, ay hindi ang kanyang layunin sa mensahe ito. Despite his writing talent, John prefers personal contact. He uses a Greek phrase almost always translated as face-to-face. Kaya nga nakakalungkot. Pag ang fellowship natin ay katulad ng ganito, isa talaga yung, ako talaga, nagdaramdam ako na hindi tayo pag hindi tayo face-to-face. Kasi kumuha ko ng kalakasan kapag sa presensya ng mga kapatid. Sabi nga ng isang pastor na nakausap ko dati, kapag hindi daw yan nakita yung mga
members ng church na hinahandle niya. Personally, pinupuntahan niya. At kung nalalaman niyang naglalamig, umiiyak talaga siya sa Panginoon, iniiyakan niya. Diba? So, kapag hindi tayo face-to-face, online lang. Katulad kanina nga, parang nadi-discourage ako kasi 5 lang kami kanina dun sa na present. Before we started, we were just 5. And I was thinking, sabi ko, Lord, ito ang nagagawa ng pangyayari ngayon. Apektado pati yung membership ng church. Pati sa online, kulang konti na lang kami. So, di ba parang yung sinasabi dito ni Apostle John na mas gusto niya yung face to face, di ba? Kasi ang word niya ay the praising is stoma pro stoma, which literally means mouth to mouth. Ibig sabihin, pag mouth to mouth, kalapit mo talaga, kadikit mo talaga. Okay. Kaya lang ngayon, meron ng face mouth to face mouth. Di ba? Kahit na, at least andyan pa rin. Di ba? You find strength when you see your brothers and sisters wearing their face mask. Okay. So, the idea is two people directly communicating without any barrier, but without any barriers or distance. It means to speak in person directly. Personal visits have a different importance and a different feel to distance communication. This is still true even after development of new technologies, di ba? Even how many video calls yung mother at saka anak sa Pilipinas, yung mother nasa ibang bansa, di ba? Hindi, or ng father sa ibang bansa, hindi mapapalitan yung physical presence, di ba? Okay, so alam natin yan, si Apostle John nagsabi. Okay. So the final verse of 2 John is a very brief signature. The children. Kinukumusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae na hinirang. The children. Okay. Ayun na naman tayo. The last time, Pastor Kevin, di ba, discuss about the children. Natutuwa ba kayo pag tinatawag tayong the children? Do you know that children are being cared? Di ba? Sino bang inaalagaan? Yung adult o yung children? Ang tingin sa atin, alagain. Parang, di ba? Parang, ang isang alagain ay hindi pwedeng mawala sa inahin. Ay, di ba? Doon sa nag-aalaga. Pag independent ka na, pamabayaan ka na lang eh. You have to live on your own eh. But God sees us differently. He sees us as His children that He loves to take care, that He loves very much. In His current location, nung daw sa time na sinusulat daw niya to, di ba, ramdam ni Apostle John kung gaano ka-importante ang mga anak. Actually, he was referring to the children of the church, to the members of the church. So these fellow believers were a spiritual family with the recipients of John's letter. Using terms such as children and sister implies relationship. So John is using familiar terms for believers in his location and those receiving his writings. These fellow Christians send greetings, which are simple, positive blessings to those they could not visit in person at that time. Katulad ngayon, di ba? Kahit gusto mong bisitahin, hindi na pwede. Likewise, we long to see one another in person, view one another as family, and anticipate eternity together with Christ. Ako talaga, ina-anticipate ko na every Sunday nakikita tayo. Because the joy that it brings ay hindi pwedeng palitan ng pera o ng, di ba? Pag may mga gatherings kayo, iba talaga yung spiritual church gathering. Yung pag when you worship God together with your fellow brothers and sisters, hindi mo experience yan sa bahay. Kahit kasama po yung mga masa buhay mo, iba yung experience na yun. Di ba? And iba rin yung experience na ikaw ay nakaka-bless. Na bless sa salita ng Diyos na narinig mo.
At iba rin yung blessing na kapag ikaw ay nagbigay. Di ba? So, iba rin yung blessing na nakaka-receive ka ng benediction from the pastors. So, dito sa ating binasa, di po ba? Jesus is the truth and Jesus is love. At makikita natin na hindi na iniwan tayong parang mangmang. Ang Biblia ay pinagkaloob na sa atin, kaya we must abide in the truth and loving the church. Di ba? So, ang Diyos ang siyang magpapala po sa ating lahat. Sana po ay mayroon pong naidagdag ng kaalaman sa atin ang mensahe ito at naway ma-experience po natin talaga yung makumusta ba? Di ba? Parang sa verse 13, kumusta na ang buhay spiritual mo ngayon? Lalo na sa pandemic na to, kumusta ka? And I believe that God is going to bless us and is blessing us. Let's pray. Lord, thank you po sa pagpapala. Thank you po sa pagmamahal na pinagkaloob po ninyo sa aming lahat. Lord, hindi niyo po kami iniwan. Lagi po namin kasama ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, Panginoon. Maraming salamat po dahil hindi po kami nag-iisa. Sa panahon po ngayon, Panginoon, marami sa amin ang mayroong sakit. Hiniling po namin, Panginoon, ang dampiin ng iyong palad, Lord God. Buti niyo po kami, pagalingin niyo po kami. At sa mga tao pong nangangailangan po ng financial na provision, Lord, ipakita po ninyo sa amin, Lord, na kayo ay patuloy na nagbibigay ng assistance. Even up to now, Lord, you still help us, O Lord God. You are the same yesterday, today, forever. Ikaw pa rin ang Jehovah Jireh, ikaw pa rin ang Jehovah Rapha, at ikaw pa rin, Panginoon, ang the same Diyos na itinataas namin, O Lord God. Maraming salamat po at pagpalain niyo po kami lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 And maraming salamat po, Pastor Bong, sa mensahe. And we praise God dun sa maging reminders. Kanina, tuwan-tuwa talaga ako nung na-recognize ko na lang yun dun sa verse 12. Kasi parang untimely talaga na kung kailan tayo biglang kumambyo ng online, biglang napag-usapan, ay biglang natin napasadahan yung passage na yun. Una ko siyang narinig last year yata. Yung first time na na-encounter ko yung verse na yun, tapos tinutok yun nga dun sa konteksto nga na I'd rather not use Zoom. Parang may ganong version eh. I'd rather not use Zoom or kung ano mang teleconferencing na vid na app. I would rather have us physically gather and see you face to face. May ganong ano. But still, we thank the Lord dahil nga yan, kahit sa ganitong pamaraan, it is still being used as an instrument to dispense grace, kumbaga, para sa atin, sa ating pangailangan, especially ngayon. Hindi ko lang sure, pero yun nga, basing lang doon sa naging prayer meeting kagabi, pero halos lahat yata ng families ng JACC nagkaroon ng someone na may karamdaman or may sakit. So let's continue to pray po para sa isa't isa as we go ahead sa susunod na linggo. Ang sabi nila baka magtagal pa ito ng mahigit isang buwan bago makita tayo na mag-peak tapos bumaba na ulit yung mga kaso. And may iba nagsasabi na hopeful naman din sila dahil nga ngayon parang hindi mo ma-distinguish itong bagong variant nga, parang hindi mo ma-distinguish sa trangkaso kasi almost parang ganun din lang, mostly mild, although sinasabi ng iba hindi pa rin. Pero we may not entirely see until we are able to cross that bridge sa mga susunod ng mga araw. And we will do that hopefully with prayer. And nga po, isama natin ang bawat isa sa pananalangin. Ayan po. Ayan, nakakatuwa. Pang first time ko yata po makita ito. Nakasama natin si Attorney El na yata sa Zoom. Attorney, magandang tanghali po. Nakita ka El nas iPhone eh. Paki-view naman, paki-view lahat. Hindi ko makita. Ha? Paano ba yung makita kayo lahat ng attendees? Yung sa view pa doon? View gallery? Ano pa? View top gallery. O yun, si Attorney El na hello. Yun nga po eh. Ayan, nakonek sa audio, so sana narinig tayo. Hello po, Attorney.
long time no hear and no see. Ayan. But also, ayan, yung iba natin mga kapatiran na hindi pa nakakapag-ano. Ang plano ko po sana dito, hindi po tayo mag-upload ng service, pero since hindi rin lahat pa makapag-join talaga, so i-upload na lang din natin to eventually on YouTube. Pero ayan po, suffice to say na baka mukha pong for the next few weeks, sana nitong January lang, wag na sanang umabot ng February, na ganito pa din po tayo. But kung loloobin ng Diyos, magtutuloy muna tayo ngayon ng prayer meetings natin ng Sabado ng gabi, 7:30 dito pa rin sa Zoom. And then, di ko lang sure kung paano nakapagpatuloy ang Wednesday, pero I think wala din muna ngayon. Pero yun. So let's continue to pray na maging okay na rin yung sitwasyon sa, particularly dito din sa Bacoor. Ngayon kasi parang nakikita ko yung sa mga dumadagdag na cases, hindi siya yung parang katulad dati na sa may bandang Molino 3, Molino 4 lang karamihan. Ngayon medyo sabog-sabog eh. Tapos parang 80 plus cases yata kagabi. And then from all over, meron na marami sa Panapaan, biglang dumami dito sa may Molino 6. Natural na nakikita natin na medyo malaki sa may Molino 3, Molino 4, sa mga area ng SM Molino, Edia, ganyan. So, iwas-iwas lang po muna sa mga paglabas. And ayan po. So, let's continue to seek the Lord's will sa lahat ng ito. And let's seek for healing dun sa mga kapatid nating may sakit at dun sa mga recovering pa lamang. I think wala na pong iba namang announcements aside from that. Also, sama po natin sa panalangin still. Yung nga pong sa hinunangan, may mga shinare na photo si Tita Nori sa leadership nito nakaraan na yun nga, may mga pangailangan din doon na mga kailangan pang ma-meet. And we praise God sapagkat we have the opportunity na makapag-support financially. But more importantly, mas kailangan po nila yung ating panalangin. So let's keep in prayer na even as of now, alam ko kahit ang Cebu hindi pa fully recovered ng kuryente. Cebu na yon. So paano pa kaya yung ibang mga far-flung places na naapektuhan ni Odette? So even until now, some of them might be suffering still on some measure or way. So isama po natin sila sa ating pananalangin. So yun lamang po. So kung wala nang iba, nandiyan po ba si Pastor Mon? And sana na-receive yung aking message kanina. Or otherwise, Pastor Joey. Ayan, Yes. Pastor. Pwede pong palid po sa benediction. Okay. Yan po. Hallelujah. Dakilang Diyos sa taming Ama sa pangalan ni Jesus. Salamat po Panginoon sa mensaheng aming narinig. Tunay nga o Diyos, dapat po kami lumayo sa mga maling katuruan na hindi sumasang-ayon sa iyong mga doktrina. Kaya Panginoon, dalangin po namin ang lahat na nakapakinig ng mensaheng ito, Lord, ay mapalakas ng iyong mga katuruan at maging matatag lalo na sa panahon ngayon. Salamat po Ama sa mga salitang ito, Lord. Ngayon, doon sa makapag-iingat sa atin mula sa pagkahulog sa kasalanan, binabalik po namin sa iyo ang kapurihan. Ingatan tayo nawa ng Panginoong Jesucristo at ng Banal na Espiritu sa pangalan ng ating Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. God bless. Salamat po. God bless po. God bless po. Okay. Thank you po. Thank you. God